Ang mamumuno sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay si Reverendo Padre Saki Para, OFM Capuchin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawa
kapayapaan sa mga taong kinalugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Sinasama ka namin, pinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Matan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Yesu Kristo, bugtong na anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Nagalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuklong sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng lulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahagi na niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento.
Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa ay Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din nila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto kong maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral parati. Pati mga hatol niya, matuwid na kahatulan. Kapag siya ay ang matol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop. Kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktok. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay ligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na walang kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito. Kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kipaghatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ay magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi nyo binigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng isang pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan at lahat ng kabutihan ay mapa sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Noon ay mayroong pag-aaral ang mga scientist na sinasabi nila na pag magsama-sama ang lahat ng tao sa mundo, ay hindi natin alam kung makakayanan ba ng mundo ang mga tao. No? Baka hindi na nito makayanan at masisira ang ating mundo. Kaya sabi nila, kapag nangyari ito, marami ang magugutom, marami ang hindi makakakain. Kaya ang isang solusyon nila noon ay ang tinatawag natin ngayon na abortion, no, na kinokontra ng simbahan upang mabawasan ang dami ng tao at hindi makukulang ang yung pagkain na kinakailangan ng tao. No. Sa panahon ngayon, no, sa pandemya ay makikita natin na maraming mga nangangailangan ng tulong, marami ang nagugutom, hindi dahil sa populasyon, no, sa dami ng tao, kundi sa dami ng lockdowns. No? Marami ang nawalan ng trabaho, marami ang nawalan ng pagkakakitaan. Kaya isang solusyon, no, sa mga pagbasa natin ngayon ay binibigyan tayo ng turo ng Diyos ng solusyon upang makalampas sa mga pagsubok, no, sa mga pangyayari sa buhay. Hindi natin kailangan, no, ng abortion para mabawasan ang populasyon ng tao at para makapakain sa iba. Kung titingnan natin ang mga sitwasyon ng ibang bansa, no, mayaman sila. Ang mga sobra nilang pagkain ay tinatapon na lamang nila, no, na hindi na nila ito binibigay sa mga nangangailangan. Kaya hindi talaga makikita na
ang mundo ay nagkukulang sa mga tao upang bigyan ito ng makakain. Ang unang aral na tinuturo sa atin ngayon ng mga pagbasa, no, ay dapat tayong huwag magmataas sa iba at huwag magkanya-kanya. Dapat tayo ay nagkakaisa. Kung titingnan natin sa Ebanghelyo, pinapakita dito, no, na sinabi ni Jesus dahil nakita ng mga disipulo na sabi nila, Panginoon, ginagamit nila yung pangalan mo, pero hindi sila kagrupo natin. No? Parang sinasabi nila na dapat atin lang ito. Mas magaling tayo sa kanila. Sa unang pagbasa, ito rin ang naging isang malaking problema. No? Dahil nangangailangan si Moses ng tulong dahil hindi na niya dahil sa dami ng mga tao, ay hindi na niya kayang ibahagi yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa kanya upang maibahagi sa iba, maihatid sa iba. Kaya ito yung inireklamo niya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, hindi ko na kayang ibahagi ito sa iba. Kaya ang solusyon ng Diyos is magtawag ka ng 70 na mga elders, no? Yung mga matatanda sa grupo ng mga Israelita, no? Upang sila ang magiging katulong mo sa paghahatid ng kanyang biyaya. Ngunit yung dalawang tao na pinakilala, no, na ibinanggit ay hindi sila nakasipot or wala sila doon nung ibinigay yung biyaya. Kaya ito yung nireklamo ng iba na sinasabi nila na ito sila ay hindi kasama kaya wala silang kapangyarihan na magbahagi din ng kapangyarihan ng Diyos. Pero ginamit ni Moses ang kanyang pagiging leader na sinabi niya na kahit man yung mga nasa labas ay maaari silang magdala ng mabuting balita. Kaya tayo din, no, hindi lamang kami mga pari, diakono o mga madre ang may karapatang magpadala ng mabuting balita. Lahat tayo ay tinatawagan din ng Diyos na magbahagi din sa iba. No? Lalo na ngayon sa pandemya ay nangangailangan sila ng ating tulong. Hindi lamang ng pinansyal, kundi pati spiritual na pangangailangan. Hinahanap nila ngayon ang presensya ng Diyos sa ating paligid. No? Kaya tayo na bilang mga alagad ng Diyos, mga nagsisimba, ay lahat tayo ay pwede nating ibahagi ang pag-aral ng Diyos sa bawat isa. No? Kaya nga sabi niya, kung hindi man sila, no, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Kaya kung ginagamit natin ang pangalan ng Diyos upang matulungan ang iba, ay nagiging misyonero din tayo ng Diyos sa iba. No? Pero hindi natin dapat kalimutan na ang lahat ng biyaya ay pasasalamatan natin, no? Ay papasalamat natin sa Diyos. Hindi dapat nating angkinin kung ano hindi na sa atin. No? Hindi pwede nating sabihin na kami lamang ang maliligtas. Lahat tayo ay maliligtas kung gagamitin natin ang pangalan ng Diyos. Kung magiging kaisa tayo ni Kristo sa paghahatid ng mabuting balita sa bawat isa. Ang ikalawang turo sa atin ngayong gabi, no? Sa linggong ito ay dapat tayong hindi dapat ang pagtitiwala natin ay nakatuon lamang sa pera. No? Bilang isang alagad, bilang isang tagasunod ni Kristo, ay hindi lamang ito ang basihan ng ating pagsunod. No?
Sumusunod ako sa iyo, Diyos, pag ibigay mo ang pangangailangan ko. Hindi lamang hanggang doon. No? Kaya makikita din natin minsan na maraming mga sekta o ibang grupo na ginagamit ito, no, upang magkaroon sila ng pera. Kahit noon pa, nung panahon pa ni Jesus or sa earlier times, no, meron na tayong tinatawag na false prophets. Sila yung naghahatid ng balita, akala nila tama, pero hindi nila akalain na ito yung ang purpose lang pala ay para makapag hingi ng pera sa kanila or makakuha ng pera sa kanila. No? Makikita natin sa mga Facebook, yung mga pinopost, no, na may mga maghihiling-hiling. No? Hindi ko naman sinasabi na masama yung healing. Pero pag ang healing na ito ay sinasabi na hindi gagana ang healing na ito kapag hindi ka maglalagay ng pera, ay ibang usapan na yun. Ginagamit na nila ang pangalan ng Diyos para sa kanilang kapakanan. Hindi na para sa kapakanan para paghatid ng mabuting balita sa iba. Ang ikatlong, kaya nga doon din nagalit si Jesus, no? Hindi niya sinasabi na galit siya sa mayayaman dahil sa mapera ito. Pero nung panahon kasi ni Jesus, ang mga mayayaman ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang kukunan, no? Or kikilan ng pera ang mga mahihirap. So yung mga mayayaman nung panahon ni Jesus ay lalong yumayaman at yung mahirap ay mas lalong naghihirap. Kaya ito yung kanyang ikinagagalit, no? Imbes na ibahagi ito sa iba, no? Ito ay kanilang sinasarili na lamang. Kaya ito rin yung paalala sa atin na kung anong merong tayo ngayon, bilang pasalamat din natin, no? Ibahagi din natin sa iba. Kung anong meron tayo, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil kung wala yung biyaya ng Diyos at grasya ng Diyos, hindi rin tayo magkakaroon ng kung anong meron tayo ngayon. Ang ikatlong turo sa atin ngayon ay dapat umiwas tayo na magkasala o maskandalo, no? Sa ating mga gawain, no? O gumawa ng skandalo. Kaya nga sinabi ni Jesus na kung magkasala ka, putulin mo ito. Pero kung titingnan natin, ang sinasabi sa atin ni Jesus ay dapat umiwas ka. Dahil kapag nagkasala ka, meron ito siyang tinatawag na domino effect, no? Kung magkasala ka, maapektuhan mo rin yung iba. Kung gagawa ka ng mabuti, ito rin yung maapektuhan din yung iba. Hindi lamang tayo nabubuhay dito sa mundo na mag-isa, kundi nasa isa tayong komunidad na kapag gagawa tayo ng isang bagay, ay hindi lamang ating sarili natin ang maapektuhan, kundi maaari ding maapektuhan ng iba. Halimbawa na lang, kung halimbawa pinagalitan ko ang isang tao, dahil sa galit niya, na kinimkim habang pinapagalitan ko, no, pwede rin niyang ipasa ito sa iba. Maaring sa tao o maaring sa hayop na paborito nung taong iyon. No? Kaya ang domino effect ng ating sitwasyon, no, or paggawa ng masama, ang gustong pigilan ng Diyos na mangyari sa atin. Kaya sabi nga niya na dapat umiwas tayo sa mga kasalanan. No? Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, may tendency pa rin tayo na magkakasala. No? Pero ang Diyos ay nagbigay sa atin ng daan upang tayo ay makabalik, no? Malinis muli ang ating sarili sa mga kasalanan. Ito yung mga sinatawag nating sakramento. No? Binigyan tayo ng Diyos
ng daan upang tayo ay makapagbalik muli sa Kanya, upang hindi tayo maligaw ng landas. Kaya mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng Diyos, no, na na kapag tayo sa ating sarili ay magiging mabuti, ito rin ang magiging epekto sa iba, no? Parang mapapasa natin sa iba. Sabi nga nila, to pass it forward, no? Kaya kung ano yung gagawin ko sa aking sarili, merong maapektuhan at maapektuhan. Kaya nga ang turo sa atin ngayon is, una, dapat tayong hindi magiging makasarili, no? At hindi tayo magiging mapagmataas sa iba. Pangalawa, huwag nating magiging Diyos ang kayamanan o magiging ang tiwala na lang natin ay nakadepende sa pera dahil pwede rin itong makaapekto din sa iba. At ang pangatlo ay dapat tayong umiwas na magkasala dahil matulak din natin yung iba na magkasala. Kaya mga kapatid, ito yung paalala sa atin na dapat nating tandaan, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, no? Na dapat hindi lamang ang ating sarili o nakatuon lamang tayo sa ating pangangailangan, kundi tingnan din natin, buksan din natin ating mata sa mga pangangailangan ng iba. Dahil hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang, kundi para din sa iba. No? Amen. Tumayo po tayong lahat. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ni Libing, nanaok sa kinaroroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala at lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglugo ng buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang seafarers at mangingisda, 10 ng kanilang mga pamilya. Taimtim tayong manalangin. Sa bawat panalangin na ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council of the Apostleship of the Sea sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming tinamaan ng COVID-19. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging mga anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga bumili at nagsindi ng kanilang mga kandila sa ating Candle Chapel,
at para sa lahat ng nagbigay ng kanilang donasyon. Naway dinggin ng Panginoon ang kanilang mga panalangin at ipagkaloob ang lahat ng kanilang mga kahilingan kung ang mga ito'y naaayon sa banal na kalooban ng Diyos at makakatulong sa kanilang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagpala ng Diyos, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Puri-puri ka Diyos, manabig ka sa lutan, sa kagandahan mo, narito ang aming pera. Mula na sa buwan ng pagkawang tinapay nito, para maging pagkain mo. Kapuri-puri ka Diyos, manabig ka sa lutan, sa kagandahan mo, narito ang aming pera. Mula sa katas ng ubas at bumo namin pagkawa. Ang anak na ito para bigay sa amin ng Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang makaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-irad. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yun ang aming bigay, ng anak mo naglagak sa amin ng katiyakang, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisawit na pupuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa itaas ang
namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaali namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at lumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Reynaldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa
Ngaming kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag na tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Body and blood of Christ, bring us to everlasting life. Ang katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kaming makatambal sa kalwalhatian ng aming nilalahukan sa tinis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Salamat sa Diyos.